Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Nagsimula na po ang malakasang long game tournament face-to-face ang Sinquefield Cup 2024. Ang defending champion dito ay si Fabiano Caruana. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang titulo sa chess.com ay Will Caruana defend his title against the world's best? Dahil kasali po dito ang world champion na si Ding Liren ng China at nandito rin ang World Championship Challenger this coming December World Chess Championship, Gukesh Dumarahu. Ayan, at nandito rin ang isa pang malakas na si Nepo, Abdusatorob, andito rin, Pragnananda, Giri, Firusha, MVL, at syempre si Wesley So na palagi nating susubaybayan at babantayan din sa torneyong ito. Ang champion po dito ay tatanggap ng $100,000 tumataginting na mahigit 5 milyong piso. Pag kinonvert mga kamatyas, mabigatan. Ang una nating i-analyze dito ay ang sa laro ni Wesley at ni Giri. Tingnan natin. Ang ginawa ni Wesley, nag C4, English opening, Knight F6 si Giri, Knight F3, E6, G3. Ang kunat, Fianchetto system, and approaching Catalan, Castle, nag B3. Ayan, siguro sawang-sawa na sila na kapag nag D4, yung kakapture sa C4, mainline ng Catalan. Napakalawak ng laban dito. Madalas po, drawish yan sa level nila. O kaya dito, medyo para maiba-iba naman, nag B3. Ang tawag dito ay Neo-Catalan, double fianchetto variation. Nag C5, Bishop B2, Knight C6. Dahil walang D4, sinisi5 naman talaga ng black yan para kontrolin kagad ng D4. So ganun po ang flow, no? Nag E3, ipipilit yan mamaya na mag D4, mga ganung timing, pero inunahan na ni Giri. Akin na yan, ayaw mo eh. At capture, nag-rook E1. Para naman, for the meantime, ay pigilan naman yung solid E5 ng black na makakapagpalakas ng D4. At the same time, pag naka E5 ang black, makakawala lang ng ganun-ganon ang development ng light square bishop. Kaya itong rook E1 ay pang-delay ng bahagya sa development ng center ng black. Nag-rook E8, D3, A5. Ayan, para at some point, mag-i-A4 yan mamaya, babasag sa queen side, nag-knight E5 exchange. So, alam nyo naman si Wesley, palagian nating nakikita yan. No? Master of exchange yan. At nag-knight D7, tiniret muna ang tore, baba, and E5. Ayan, para masolid ang pawn D4, nag-knight A3 si Wesley. At yan ang bagong luto sa bakbakang ito. Novelty, mga kamatyas. Dahil ang old line dito ay ang logical move, Knight D2 development. So, Knight D2 lang, no? Ayan. Okay, balik tayo sa Knight A3 novelty ni Wesley. At nag-Bishop B4, tiniret muna ang tore, Rook F1, nag-Knight C5. Ayun, bad move ang binigay dyan ng computer. Knight F6 lang daw ang gusto dito ni Stockfish Computer Engine. Ayan, balik tayo sa Knight C5. At nag-Knight B5 na good move ba ni Wesley? Kasi itong Knight B5 ay may nagbabadyang malakas na A3, aatakihin ang bishop, pero dumiretso si Giri para atakihin naman ang pawn D3. Apa, talagang sabayan ang gusto ha. Nag-A3 and nag-Bishop C3. Ayan, nag-decide na lang si Giri na mag-Bishop C3. Kasi kung ang gagawin dito ay Knight X D3 na pwede naman yan. May threat pa kasi sa bishop eh. Pero ang mabigat dito, yung Queen F3 na paparating. Nasa continuation, G6 ang gagawin dito. Tapos kakapture sa bishop, kakapture din naman sa bishop. At magku-Queen takes B7, kakapture sa tore, obligadong iiwas yan. At Queen D5, exchange, A takes B4. At nananatiling equal. Okay? Pero ayaw ni Giri yung ganyan. Ang pinili niya yung Bishop C3. Tama din yan. Knight takes, pawn takes, Bishop takes, at nag-Queen takes D3. So, equal number of pawns, pero medyo delikado siya dito. Bishop pair kay Wesley. Nag-Rook C1 para depensa sa Bishop. Okay? So, kapag in-exchange kasi Bishop, tapos mag-E4, medyo okay ang black dun eh. Nag-A4, ayan, para pahinain ang pawn structure sa queen side. Kaya nag-A4. Pero dito mga kamatya, silipin din natin, baka mapatanong kayo, no? Paano pag nakipag-exchange?
Pagka kinapture yan, babagsak ang pawn sa B3. May bawi din naman kasi sa B7. Pag nag-rook A D8, bishop C6, etc. etc. Lalamang na dito ng kaunti ang puti kasi bishop pair yan. Knight and bishop, nako, usually dominated ng bishop pair yung ganitong endgame. Kaya wag nating basta-basta bibigyan ng kalaban sa endgame ng bishop pair. Nag A4 si Giri at nag B4. Knight B3 pasok, capture, capture. Kung mapapansin nyo po, dalawang tore ni Wesley parehong nakahang pero timplado Na-analyze na ni Wesley. May capture sa B7, rook B8, bishop C6. O diba? Threat naman, counter threat sa tore at nag-bishop takes C4. Okay, pinakain yung tore. Pero atras lang tayo ng konti mga kamatsas, no? Total, nakapiti naman ang mga tore ni Wesley. Bakit kaya hindi naman umiwas lang halimbawa mag rook D8 o para siguradong ma-quality down? Risky ito sa black kasi mag C5. Hindi na makakain yung pawn. At anuman ang capturing dyan, halimbawa capturing yung tore, takes, yes, quality down dito ang puti. Pero paano yung magmamarchang pawns na yan? O halimbawa, mag F6 dito, depensahan muna ang E5, ayun pa ang isa, babagsak pa yung pawn sa A4, knight D4, and bishop takes D4. Kakapturin na. Lalamang dito ang puti. Grabing marcha yan O, di ba? O, balik tayo. Kaya dito nakipagsabayan na lang si Giri, kinapture muna yung pawn, capture sa tore, rook takes, umiwas na, hulihin na yung isa. Umiwas na At nag-bishop B5. At kapansin-pansin, equal number of pawns. Tapos opposite colored bishop pa, abay talaga nga naman. Paano magkakatalo ito? Ayan Binasag, capture, capture, rook B7, ilag, naka-threat kasi, king F2, king F7, H4 para ma-prevent yung G5 na makaka-atake sa bishop, king E6, G4 para babasag sa G5, pinigilan pero binasag pa rin, takes, at nag-bishop D7, king E3, bishop B5, king F2, bishop D7 at nagpabalik-balik. Ang first game ay nagpakiramdaman muna. Ayun at nauwi po sa tabla mga kamatsas. First game pa lang naman At okay lang yan. Maganda naging performance si Wesley. Alalahanin niyo po sa last tournament niya. Second place Champion si Perusian itong nakaraan. Si Perusia may momentum. Tingnan natin kung uubra ba kasi ito. Long game naman to. Hindi naman rapid and blitz to Okay, so okay lang yan. First game. At may mga susunod pa. Ang alam ko, 1 game per day. Kasi long game to mabigatan Okay, ang isusunod naman natin ay ang laro nila Ding Liren and ni Gukesh. Ayan, yan po ang susunod natin sa ating next video. Maraming salamat at sana po ay lagi kayong natututo sa mga ina-analyze natin. Manatili kayong nakatutok dito sa ating YouTube channel sa mga kaabang-abang na mga malakasang laro, sa mga malakasang tournaments na kapupulutan natin ng chess improvements. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.